Hello, hello mga mindset! Welcome to our vlog! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-screen recording at mag-facecam at the same time. Isi-share ko sa inyo yung the best na application na nakita ko at kung paano i-set up yung settings niya para mas maganda yung quality ng gagawin natin, di ba? Sige, tara, umpisahan na natin. Okay, so andito na tayo. So, una nating gawin, puntahan natin si Play Store. Ayan siya. Isa-search natin yung X Recorder. Ito siya. Kasi na-search ko na siya, nakapag-install na kasi ako, kaya andyan na siya. Ito siya. Ito na screen recorder. X Recorder. Yan yung itsura niya. Since na-download ko na siya, puntahan na natin siya dun mismo. Okay. Andyan na. So, ganito yung itsura niya. Una nating puntahan is yung settings. Nasa baba. Ito siya. Settings. Nasa baba siya. Kasi, mas maganda talaga pag yung settings, ina-set up nyo ng tama para mas mapaganda yung quality ng video na gagawin nyo. Ito, andito na tayo sa settings. Una, andyan yung audio settings. Make sure talaga na yung naka-unmute yung microphone nyo, yung internal audio nyo, naka-unmute yan sila lahat. And ito siya, nasa upper part. Ito siya yung mga buttons na dapat, kung gusto niyo ng mga gawa ng mga changes yung audio nyo. May mute button, ito siya. Tapos, internal and microphone. Ito naman yung internal audio. Tsaka, ito yung microphone niya. Balik tayo doon. Next naman, nandito yung video settings natin. Dapat naka 720 siya. Mas maganda yung quality na makukuha natin pag naka 720 siya. So, sa orientation naman, nasa inyo kung gusto nyo ng landscape or portrait or naka-auto siya. Yung akin naka-automatic siya. Tapos, sa recording mode naman, dapat naka-normal mode siya. Countdown before start. Nasa inyo yan kung gusto nyong lagyan siya ng countdown para makapag pa-beauty-beauty naman tayo po muna bago mag-start yung video, or kung talagang confident na tayo sa sarili natin, gusto nating matik na, agad-agad na, so pwede nating i-off yung countdown na yan para diretsahan na, diba? So sa akin, gusto ko pang magpaganda muna, magpa-cute muna before mag-start. Kaya nilagay ko ng 3 seconds pop-up window after taking screenshots, kasi pwede rin tayong mag-screenshot dito, naka-check yan. Yung high floating ball during recording, ito siya. Ito yung floating ball na sinasabi. Kung gusto naman nating shake phone to stop recording, kung gusto nyong mag-shake lang para ma-stop, check nyo yan. Keep recording when screen is off, i-check ko rin yan. Ito siya si camera. Ito siya. Pag pindutin ko yan, mawawala ako. O, di ba? Nawala ako. So, ngayon, i-on ko siya, turn on ko siya. Bulaga! Dito na naman ako. Tapos kung screenshot naman, meron din siya. Screenshot. Diba? Bilis. Oops. Tapos, brush. Ito yung brush. Yan yung ginamit ko kanina pag, alam mo na yung, gusto nating magbilog-bilog dyan, magwit-guhit. Next, show touch. Okay, naka-ano na yan. Customize floating ball. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito siya. Ito si customize floating ball. Region recording voice changer. Pwede mo siyang i-change ng halimbawa lalaki, bata, o trash. Files you delete will be kept up to 24 hours. Tapos, may tutorial din siya para kung medyo naguguluhan kayo, pwede nyong i-check yung mga tutorials. Sure ako may makukuha tayo dyan na mga importanteng dapat malaman. So, gusto ko ipakita sa inyo yung eto siya. Mas kasi dito. Dito na lang tayo. Sa facecam settings, ito, naka-rectangle. Tapos, mas bet ko kasi yung naka-circle. Ayan, mas bet ko yan
kaysa square. Sa effects naman, pwede siyang none. Gaya nito, ito none to. Pero kung gusto niyo ng medyo bright, ayan. Warm. Dark. Ayan. Diba? Tapos, pop-up none ka. Tignan muna natin siya. Yan yung original. Punta tayo dito. Ito siya. Pwede tayong mag-edit ng video. Click natin yan. Ito yung video na sample ko kanina. So, i-click natin yan siya. Ayan, pwede mo siyang i-crop. Yung lakas yung volume din, meron music, text, speed. Pwede mo nang gawin lahat sa application na to, X-Recorder. Sa Plus naman, mag-a-add ka ng isa pang video. So, dalawa na siya. So, kay ano lang yan, kay CCO lang. Edit naman photo. Yung wala akong masyadong photo sa ano pa. Kasi pinag-delete ko na siya. Yan lang. So, pwede natin siya i-brush, crop. Gaya ng ibang mga application na usual na ginagamit natin. I-crop nga natin to para diba? Isagad natin sa pagmumuka natin. Bulaga. Exit before saving. Tapos, pwede rin tayong mag-merge ng video tsaka photos. Mag-video compress, file transfer, pwede rin yun. Tsaka other great apps. Ayan, ito yung hindi ko kasi siya masyadong ma-open. Pero ito siya. Pwede mo siyang lakihan. Itong floating ball. Ito siya si floating ball. Itong ginagalaw-galaw ko. Pwede mo siyang lakihan. Pwede mo rin siyang liitan. So, itong sa akin, maliit lang siya. Tsaka pwede siyang ganun lang yung kulay. Yung dark or masyadong orange. Pwede rin lang. Yung parang shadow lang ang peg. Diba? Para hindi masyadong halata. Siguro malinaw naman sa ating lahat to. Diba? Kasi super duper dali lang talaga na application na to. At very, very helpful pa talaga. See you in our next video. Sana may natutunan kayo sa simple tutorial lang naman na to. Thank you! See you soon!